you should learn to take responsibility sa sitwasyon mo. Kasi kahit ano pa, sabi ko nga, hindi naman importante anong nangyayari sa palibot mo eh. Ang laging importante, anong nangyayari sa loob mo. Kahit saan mo ako dalhin, I'm sure magpo-prosper ako. I'm sure mag-excel ako. Kasi yun yung mentality ko, yun yung character ko. Wala akong nakikitang mali. Ang nakikita ko lagi, it's either inspiration or motivation. Gusto mo maging successful, huwag kang tumigil. Yan mga advice ko sa'yo, huwag kang tumigil madapa. Ituloy-tuloy mo yung madapa ka ng madapa, ng madapa, ng madapa, ng madapa. Hayaan mo na magsawa na sa'yo yung mundo sa kakadapa mo, na naawa na sa'yo na, ayan, grabe, ang tagal na yan, puro yung dapa. Itayo naman natin. Here we go. Hi classmate, kumusta po kayo? Galing po ako Manila. Pagdating sa Manila, diretso lang po ako dito sa QDCAD. At ang QDCAD po is almost 4 hours. I think more than 4 hours pa po yung naging biyahe namin. And ngayon pa lang masasabi ko sobrang sulit kasi napakaganda po talaga ng lugar na to. Napaka-relaxing at maikling pag-stay ko dito, nare-recharge na po ako. Ramdam ko po yung kaibahan po ng nararamdaman ko po. Ayan. Well, anyway, ang goal ko po dito, maliban magpahinga, at the same time, syempre mag-recharge, makagawa po ng maraming content. Kaya sana makaya ko po na makagawa ng 8 content habang nandito po ako sa QDCAD. Okay, kaya simulan na natin. Ang topic po natin ngayon right now is how to have a success mentality. Kaya kung ikaw yung ready ka na ba, na gusto mo magkaroon ng success sa buhay mo within this year, maghanap ka na ng magandang upuan, maghanap ka ng magandang pwesto, at pakinggan mo mabuti itong mga sasabihin ko. And again din classmate, kung may gusto pong magpabati po sa inyo, huwag po kayong mahiya, mag-message lang po kayo, mag-comment po kayo na gusto nyo pong ipabati at babatiin ko po kayo sa mga susunod ko pong vlogs. Okay? And syempre ang ating number 1, pain is growth, lean on it. Ibig sabihin, ito pong number 1 na advice ko po sa inyo, classmate, huwag nyo pong iwasan ang pain. Ang sakit po, yan po ang pinaka-maraming lesson na ituturo sa atin. Therefore, kung marami palang lesson na ituturo sa atin ang pain, bakit po natin siya iiwasan? Pansinin mo, lahat ng tao na successful, di ba, parang sa ito parang sa warriors. Ang pinakamagaling daw na warriors pag marami kang tama sa katawan. Kasi ibig sabihin, ang daming battles mong naranasan sa buhay. And the same thing sa success, classmate. Ang mga tao na hindi nagiging successful, si mga taong hindi sumusubok, at sila yung mga taong hindi nag-fail. Therefore, kung gusto mo pala talaga na maging successful sa life, you should learn to love pain. Namnamin nyo po ng sobra ang pain kasi okay lang yan. Ako, meron po akong isang nabasa na napaka-importante pala, once na meron kayong pinagdadaanan, classmate, namnamin nyo lalo yan. Huwag nyo yan iwasan, huwag nyo yan takbuhan. Kasi pag iniwasan mo, tinakbuhan mo, mas lalong hindi ka matututo. Kasi, di ba, ang effective daw para ma-recall mo or ma-memorize mo ang isang bagay, mas maganda daw pag meron ka sabay siyang emotion. Therefore, yung mga lesson na tinuturo sa atin, mas masakit, mas ayaw mo nang maulit sa'yo. Diba? Parang katulad ng naligaw ka sa isang lugar. Oo, pwedeng sobrang tagal kang naligaw dyan. Sabihin natin, mga 1 oras ka nagpaikot-ikot dyan. Pero isa lang ang sure ko, sa susunod na mapupunta ka sa lugar na yan, hindi ka na maliligaw kasi alam mo na kung saan ka dadaan. Kasi meron ka na mga memories, dito ako nagpaikot-ikot, dito lang palang daan, dito lang naman palang pupuntahan ko, nakailang ikot pa ako dyan. And ganun din sa mga pinagdadaanan natin, classmate. Mas masakit, mas magrabe yung memory natin na nakakabit sa emotion na yon, mas dun tayo matututo. Kaya again, lean on, classmates, sa mga pinagdadaanan po natin. Head on lang palagi. Normal lang po yan. Kaya ka lang nasasaktan, kaya ka lang parang ayaw mo yan maranasan kasi feeling mo ikaw lang ang nakakaranas dyan. Pero what if sabihin ko sa'yo, classmate, na yan ang pinagdadaanan mong yan. Kung ano man yan, isa lang ang sure ko, maraming dumaan dyan. At lahat ng tao na sumubok at gusto maging successful sa life, dinaanan nila yan. Kaya hindi mo dapat ikalungkot yan, dapat ikatuwa mo yan. Kasi kung dinaanan yan ng mga taong successful at dinadaanan mo rin yan, ibig sabihin, nasa tama kang track. Kaya ituloy-tuloy mo yung classmate, makukuha mo rin yung gusto mo. Sa ating number 2, classmate, stop caring
about the opinion ng ibang tao. Again, they don't pay your bills. Ang bottom line dyan, classmate, ako, nung nagsimula ako sa networking career ko at age of 20, ang dami kong narinig ng mga negative na hindi ko yan kaya, hindi yan totoo, scam yan, may mga ginawa yan na wala naman nangyari. Sa Bicol, walang kumikita ng malaki. In short, ang dami kong narinig. Even may mga relatives ako na syempre, graduate po ako ng computer engineer, and syempre sa mga ibang tito, tita natin na medyo old school ang the way they think, lalo na noon, kasi syempre ang alam lang naman natin noong unang panahon, kailangan mong mag-aral, pagka-aral, maghanap ka ng trabaho, at yun ang gagawin for the rest of your life. Yun ang uso noon. What more ako na iba yung ginagawa ko. Kaya syempre, ang dami rin against. But for me, ang importante para sa akin, ikaw, hindi sa akin importante opinion talaga ng maraming tao. Kasi mas kasama mo sarili mo araw-araw eh. What if yung pinakinggan mong opinion, pagdating ng oras, hindi na kayo okay? What if yung pinakinggan mong opinion, pagdating ng oras, nagbago din pala yung gusto niya? Di ba mas masarap kung meron kang susundin at meron kang papaniwalaan, walang iba kung hindi sarili mo. Kasi kung meron mas nakakaramdam kung saan ka mas magiging masaya, walang iba yun kung hindi ikaw yun. Ikaw ang mas nakakaramdam. Kaya classmate, learn to fight for what you want. Kasi isa lang po sure ko, maraming tao na gusto din kung ano ang gusto mo. Hindi po lahat ng against sa atin is totoong against sa atin. May mga ibang tao na against sa atin kasi natatakot sila na baka yung gusto nilang gawin, hindi nila nagagawa, pero baka magawa mo. Kaya para sa akin, focus on yourself, focus kung saan ka magiging masaya, focus kung saan ka mas magiging productive at mas lalo kang mag-excel. Kasi yun ang buhay natin. Always remember this, classmate, may kanya-kanya tayong story sa mundong to. Kung hindi na nila nakikita at hindi nila naririnig kung ano ang naririnig mo, hindi nila nakikita kung ano ang nakikita mo, isa lang ibig sabihin nun. Hindi kasi para sa kanila yun, kasi para sa'yo yun. At sa ating number 3, take responsibility for everything in your life. Ibig sabihin, classmate, napakasimple lang ulit. Lahat ng nangyayari sa'yo, maganda man o hindi, ikaw ang may kagagawan. Not being so harsh para sa atin, pero pag sinisisi mo kasi, classmate, sarili mo, mas meron kang pwedeng gawin. Kasi the point na sinisisi mo lagi ibang tao, wala ka na magagawa kasi sila na yun. Ang power binibigay mo sa kanila. But kung ikaw lagi ang merong responsible sa mga nangyayari sa'yo, you have the power para baguhin yon. Parang may isa nung nasa Manila ako, Sabado, sakto Saturday yun, nasa Manila ako. May isa akong kausap na downline ko. Sabi ko, pare, sa totoo lang, wala kang makikitang tama pag laging mali ang hinahanap mo. Parang sabi ko, kailan na ba naging tama ang panahon sa'yo? Lahat na lang mali. Laging may kasalanan si ganito, ito may kasalanan. Sasabihin mo hindi ka kumikita dahil sa nangyayari sa ngayon, sa sitwasyon mo. Sabi ko, ever since naman, kailan ka ba kumita ng malaki? Ang dami nang dumaan, daming pumutok na kumitang malalaki sa company natin. But again, ikaw kumita ka ba ng malaki nung mga panahon na yun? Hindi rin. Kaya for me, you should learn to take responsibility sa sitwasyon mo. Kasi kahit ano pa, sabi ko nga, hindi naman importante anong nangyayari sa palibot mo eh. Ang laging importante, anong nangyayari sa loob mo. Sabi ko, ako yung tipong tao, kahit saan mo ako dalhin, I'm sure magpo-prosper ako. I'm sure mag-excel ako. Kasi yun yung mentality ko, yun yung character ko. Wala akong nakikitang mali. Ang nakikita ko lagi, it's either inspiration or motivation. Kasi di ba, bigyan mo ako ng isang sitwasyon na underdog ako, na parang naalala ko, classmate, kasi ganito. Pag pumunta ko dati sa iba't ibang lugar, aalamin ko kung malakas ang company namin or hindi. Ngayon, pag malakas ang company namin, ang mga re-recruiting ko, ang sasabihin ko sa kanila, sumabay kayo sa akin kasi malakas ang company namin dito sa lugar ninyo. Di pag ginawa mo to, mas magiging madali kasi malakas kami. Okay? Pag napunta naman ako sa isang lugar na mahina yung company namin, mas malakas yung mga ibang company, mga competitor namin, nagsasabihin ko naman doon sa nire-recruit ko, sabi ko, pare, sumabay ka sa akin kasi mahina pa yung company namin dito. Papalakisin natin. In short, pansinin mo, walang mali. Diba? Ang interpretation ko sa lahat ng nangyayari sa akin is, it is a way for me na mas lalong mag-excel. It is a way for me na mas lalo kong galingan. Kaya, classmate, kung ikaw nandun ka sa sitwasyon na feeling mo lahat na lang malas, lahat na lang mali, lahat na lang kalaban mo,
Actually, hindi yun sila ang problema. Ang pinaka-problema ikaw. Kasi always remember this, classmate, our reality is only a reflection ng utak natin. Therefore, if you want to change your reality, napakasimple, you just need to change your perception sa mundong to. Number 4, train your emotion like you train your body. Yes, classmate, napaka-importante niyan. Ang napaka-importante na dapat control mo ang emotion mo. Sabi nga nila, if you can control your emotion, you can control your life. Na parang, ako, classmate, marami akong trigger point sa buhay ko. Nung ina-analyze ko, sabi ko, bakit ako nagkaroon ng mga ganitong trigger point? Kasi honestly, nabully din ako nung bata ako. Way back elementary days, nabuling-bully talaga ako. Tapos, siyempre, bilang Chinese, nabully din ako sa hindi kapitbahay namin, yung kakatabi namin na Riles. Kasi sa Bicol, sa Daraga, yung nilalakaran ko papuntang sentro ng Daraga, pag naglalakad kasi ako, dumadaan ako sa Riles. Pag sa Riles, maraming mga bata doon. Na yung mga bata, grabe talaga sila mambuli. Siyempre, ako maputi. Inchik pa. Bihira sila makikita that time siguro na maputi. Tapos singke. Talagang grabeng kantsawan yan. Inchik. Grabe yung ganun sa akin. Kaya, in some ways, dala-dala ko siya na hanggang paglaki ko yung mga trigger point ko yun, na ngayon, unti-unti ko siyang inaayos. Communication din before, hindi ako sobrang galing kasi I could still remember na hindi, parang mas nare-recall. No offense din sa parents ko. I really love them both. Pero mas na-recall, hindi ko kasi ma-recall talaga na nakakausap nila ako ng maayos, ng masinsinan. Ang mas nare-recall ko, lagi akong pinapagalitan, lagi akong pinapalo. Mas ganun yung way of communicating nila. I don't blame them kasi lahat ng magulang, first time maging magulang. Kaya kung ano yung nakalakihan nilang pag-handle sa kanila ng parents nila, maybe yun din ang akala nilang tama at effective lang talaga. Kaya siguro yun din ang naipasa sa akin. Therefore, ngayon, tinitrain ko ang mind ko, paano ako magre-react sa mga bagay na dapat magre-react ako na magagalit na ako. But right now, nagre-react ako na in a nice way pa rin. Nagre-react ako na, kahit nga sa tone of voice, kung mapapansin yung classmate, lagi akong hyper, laging mataas ang boses ko kasi yun ang typical sa amin sa Chinese. Tapos sa bahay din, since ang bahay namin kahit paano medyo malaki, malawak. Kaya parang sanay kami nagsisigawan na, hindi sigawan na nagagalitan, nagsisigawan na pagtatawagan mo isang tao, tapos yung boses talaga laging malakas. But dun ko na-realize na iba pala yung impact pag medyo ang boses mo, dahan-dahan lang, lalo na pag may kausap ka, rather than masyado mabilis ang boses mo pag meron kang kausap. Na dati, hindi ko yun naintindihan, kasi meron ako mini-mentoran dati, ang bilis mo naman magsalita, sabi ko, ang bagal mo kasi mag-isip. Ang sagwa ko pa sumagot. Therefore, na-realize ko na hindi lahat ng tao, it's the same, na katulad na kayang mag-adapt ng mga gaano kabilis magsalita. Kaya right now, lalo pag nagme-mentoring ako, at lalo na pag may kino-correct ako, kasi normally pag may pinapagalitan ako, syempre, ha-hype boses mo, bibilis, tapos lalo tumitinis pa boses ko. But right now, ina-adjust ko na, dinidevelop ko yun. Kaya ganun din, classmate, na you should learn to train your emotion, how you react to everything, kasi mas magiging smooth. Parang yung latest po nangyari ngayon, kahapon lang, medyo nakakalungkot lang din yung road rage sa may Antipolo kasi di ba may nagbarilan sila na dahil sa init. Siyempre daw paano mag-react pare-pareho na sa isang single na ilang segundong pagtitimpi mo lang sana, ang dami pwedeng naiwas na gulo na ba't sila, and hopefully sila yung maging lesson sa mas maraming mga riders at sa mga marami pang mga pwedeng incident na mangyari ng gano'n na maiwasan na. Sabi nga nila, di ba, ang common na nangyayaring malala is natututo tayo. Kaya and hopefully, sana mas matuto tayo sa road rage na nangyari. At sa ating number 5, be willing to fail 1,000 times para ka maging successful sa isa. Kasi classmate, tandaan mo, ito paulit-ulit na to. Yung mga basketball player na ina-idolize natin, thousands of shots ginagawa nila per day. Ulitin ko, thousands of shots ang ginagawa nila per day. And yet, pag naglalaro mismo sila during the competition mismo,
sumasablay pa rin sila. Then, isipin mo lang, classmate, na ganun ang buhay. Wala naman po talagang tao na one-hit wonder, na lahat ng tao meron yung pinagdaanan, meron yung pinaktis. Parang, di ba, ang isang pwedeng sabihin natin, one-hit wonder, si Psy, di ba, si Gangnam Style na sabi na, grabe, isahan na, biglang sumikat, billion na download mismo ng kanta niya. But again, hindi natin alam kung paano nag-practice yung tao. Hindi natin alam kung paano siya nagsimula sa karir niya. 'Di ba? Nakikita lang kasi natin at napag-uusapan natin palagi yung success ng tao, pero yung pinagdaanan ng taong yun para marating kung ano man ang narating niya, hindi na natin pinag-usapan. Kaya classmate, sa akin, simple lang, gusto mo maging successful, huwag kang tumigil. Yun ang mga advice ko sa'yo, huwag kang tumigil madapa. Ituloy-tuloy mo yung madapa ka ng madapa, 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 ng madapa. Hayaan mo na magsawa na sa'yo yung mundo sa kakadapa mo, na naawa na sa'yo na, ayan, grabe, ang tagal na yan, puro yung dapa. Itayo naman natin. Kasi, di ba, mayroon yin yang. Walang habang buhay na gabi, walang habang buhay na liwanag, walang habang buhay na ulan, walang habang buhay na init. In short, meron at meron laging mangyayaring pagbabago kung ano man ang ginagawa mo. Kaya kung ngayon, nandyan ka sa baba, siguraduhin ko lang ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Darating at darating ang time, magiging nasa taas ka rin. At sa aking number 6, discipline is greater than motivation. And this is very true. Even ako, tatamaan ulit ako nito ngayon kasi nga, gusto ko mag-vlog pero hindi ko ginagawa. Pero honestly, kilala ko rin naman ang sarili ko. Babawi ako sa inyo, classmate. Alam ko namimiss nyo ako ng sobra. And ako din, meron lang akong mga tinatapos kasi nabibisi lang po talaga ng sobra. Hindi ko lang pwede pang, syempre, makwento kung ano mga plano ko sa buhay. Inom muna ako ng kape. Malalaman nyo rin yan pagdating ng oras. Pero may mga pinagkakaabalhan lang talaga tayo ngayon. Pero after naman ito, mas makakaluwag-luwag na ako at mas lalo tayong magkikita pa rin palagi. In short, kaya ako minsan, classmate, hindi na ako nanonood masyado ng mga motivation, inspiration. At may mga downlines na sinasabihin ko, pare, taon ka na, hindi mo na kailangan ng motivation, inspiration. Ang kailangan mo lang naman talaga, dedication, disiplina na gawin mo kung anong dapat mong gawin. Kasi pag ginawa mo kung ano yung dapat mong gawin, makukuha mo kung anong gusto mo. Kaya classmate, sabi nga nila, mas importante ang disiplina kaysa sa motivation. Kasi ang disiplina, gagawin mo siya kahit ayaw mong gawin. Ang motivation, gagawin mo lang siya tuwing motivated ka lang. Pero pag hindi ka na motivated, hindi mo na siya gagawin. Kaya importante, classmate, learn how to have a discipline. Pwede ka naman mag-research. Marami ka naman pwedeng hanapin yun sa internet. I-develop mo yung classmate kasi yan ang makakatulong sa'yo na mas mabilis mong makuha yung gusto mo. At sa ating number 7, adapt and don't react. In short, pag isang bagay hindi na effective, wala naman masamang magbago ka ng approach. Parang, nakwento ko pa to sa isang downline ko. Sabi ko, pansinin niyo ako. 22 years na ako sa industry ng networking. Pero nakakasabay ako. Hanggang ngayon, relevant pa rin ang pangalan ko. Hindi lang sa networking industry and even sa SOCMED. Kasi bakit? Marunong ako mag-adapt. Pag hindi na uso, hindi na effective kung ano ang ginagawa ko noon, then what's wrong changing it? Di ba? Everything naman is changing. Sabi nga ni Albert Einstein, the only constant thing on earth is change. Ibig sabihin, lahat nagbabago. Kaya, huwag ka masyadong masaktan. Kung hindi na effective, baguhin mo. Kung hindi na gumagana, ibahin mo ang approach mo. Yun lang. Di ba? Napakasimple ng buhay. Huwag natin masyadong komplikado. At sa ating pagtatapos, classmate, number 8, start making your own reality. Tigilan mo na mabuhay sa realidad ng ibang tao. Kung hindi nila kaya, sinasabi nilang hindi nila kaya, sila yon. Pag sinabi nilang hindi mo yun mararating, sila yun, hindi ikaw yun. Classmate, ito lang gusto kong i-remind sa'yo, ha? May fingerprint ka. Ibig sabihin, ito yung representation na meron kang sariling kwento. Kaya hindi ka gumagaling, kaya hindi ka nag-excel kasi pilit mong nabubuhay ka sa buhay ng ibang tao, sa gusto ng ibang tao, sa tingin mo na yun ang gusto ng ibang tao para sa'yo, kaya hindi lumalabas ang galing mo. Eto, classmate, simulan mo lang sundin kung ano ang nararamdaman mo. Simulan mo lang gawin kung ano ang kinikilig mo. Simulan mo lang gawin yung tipong pag ginagawa mo, sobrang kompleto na buhay mo na parang ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo kasi
Wala kang pakialam kahit kanino, basta yan ang ginagawa mo, classmate. Pag yan ang sinimulan mong gagawin, magugulat ka unti-unti. Parang nalalaglag lahat ng kailangan mo. Mga kailangan mong tao, mga kailangan mong lessons, mga tutulong sa'yo, ilalaglag unti-unti yan lahat. At magugulat ka, matagal mo na pala siyang ginagawa at magugulat ka, unti-unti yung lahat ng pangarap mo nagiging buhay mo na, classmate. Tandaan mo, lagi kong sinasabi, ang mundo natin, meron nag-create nito. Ibig sabihin, meron rules, meron tong pattern. Kaya yung nakasulat po dyan sa fingerprint mo, yan po ang guide mo. Yan po ang sundin mo kasi pag yun ang sinunod mo, you will never go wrong again. Kaya paano niyan, classmate? Dito na muna tayo at uubusin ko na tong kape ko. What are you doing? Watching! Sa wakas, dumating yung 6 na.